Sofa Morales, pananaw. Nanghihina ang buong katawan ko at lumuluha ang mga mata ko habang nakatayo sa likod ng isang puno. Malungkot na pinanonood ang paglilibing sa kabaong kung nasaan ang katawan ni Ricardo. Ricardo, bakit? Umiyak na bulong ko. Ako si Sofa Morales, 28 taong gulang, at nagtatrabaho bilang isang service queue sa isang fast food chain. Matagal ko nang kilala ang magkapatid na sina Ricardo at Lisandro Torres. Mahigit 3 taon na nang maging kami ni Ricardo, at naging maayos naman ang relasyon namin sa mga nakalipas na taon. Pero mahigit 2 buwan na ang nakakalipas nang malaman kong niloloko pala niya ako. Nahuli ko siya sa akto sa apartment namin na may kasiping na ibang babae. Akala niya siguro'y hindi ako uwi ng gabing iyon dahil sinabi kong balak kong magpalipas ng gabi sa bahay nila nanay. Paulit-uli siyang humingi ng tawad at pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya pinagbigyan. Parang kailan lang ay paulit-ulit pa siyang tumatawag sa akin. O kung minsan ay pupuntahan ako sa bahay. Sino nga bang mag-aakala na ganito ang mangyayari? Nagulat ako nang mabalitaan na nagkaroon siya ng cardiac arrest at agad na nawala. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang sana ay nakinig ako sa paliwanag niya. Masyado akong nagpabulag sa labis na sakit. At hindi ko na nagawang makita pa ang nararamdaman niya. Hindi ka makalapit kasi alam mong kasalanan mo. Nagulat ako at agad na napabalik sa realidad nang marinig ang boses ni Lisandro, ang kuya at nag-iisang pamilya ni Ricardo. Ang kapal ng mukha mo na magpunta pa rito, samantalang kasalanan mo ang nangyari. Mahina at may halong galit na dagdag pa niya. I'm so sorry, umiyak pa rin at naghahabol ang hininga ko. Pansin ko na isa-isa na ring nagsisyalisan ang mga kaibigan na dumalo sa libing ni Ricardo. Hindi ko kailangan ng sorry mo, malakas na sigaw niya, habang lumuluha rin ang kanyang mga mata. Kaya may ilan ang napalingon sa gawin namin. Maibabalik ba ng lintik na sorry na yan ang kapatid ko? Hindi naman, di ba? Puno ng hinanakit na dagdag pa niya. He's my only family, Sofa. He's also my best friend, pero dahil sa'yo, nawala siya. Sigaw pa niya. Napayuko naman ako, habang patuloy ang pag-agos ng mga luha mula sa aking mga mata. Tama naman siya. Alam ko na kahit ilang milyong sorry pang sabihin ko, hindi na maibabalik pa ang nawalang buhay ni Ricardo. Alam ko rin na may kasalanan ako sa nangyari. Pero kailangan ba na ako ang umako ng lahat? Nasaktan din naman ako noong nalaman kong niloloko niya ako. Kahit pa mahigit 3 taon na ang relasyon namin. Naintindihan ko na galit ka, pero nasasaktan din naman ako. Umiyak na sagot ko. Ang daming sana ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana pinakinggan ko siya. Sana isinantabi ko na lang ang sakit na nararamdaman ko. Sana binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Di sana nandito pa siya't kasama namin. Wala kang karapatang sabihin sa akin na nasasaktan ka. Sofa, ikaw ang dahilan kung bakit siya nawala. Madiin at puno ng galit na wika niya. Murder has been committed for less, at kung papatayin kita ngayon, justified lang iyon. Galit na dagdag pa niya. Nakita ko ang pagkuyom ng kanyang mga kamao, habang sinasabi iyon. Wala akong magawa upang ipagtanggol ang sarili ko sa mga paratang niya. Dahil sa kabila ng lahat, alam kong may katotohanan ang sinasabi niya. 3 taon, Sofa. Mahigit 3 taon kayong magkasama, di ba? Paano mo nagawang bitawan siya ng basta-basta? Ha? Nakahanap ka na ba ng ipapalis sa kanya? Galit na wika pa niya. May ilang nagbulungan sa paligid. Marahil iniisip nilang masama akong babae. Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Mahina at nanghihina ang sagot ko. Naalala ko na, Anya. Tapos ay sarkastiko pang tumawa. Ilang beses mo nang sinasabi sa amin na gusto mong umangat sa buhay. Ano? Nakahanap ka ba ng mas mayaman sa kanya? Mas gwapo, maanghang na saad pa niya. Binigay ni Ricardo sa'yo ang lahat, kaya hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit mo siya iniwan? Sigaw na naman niya. Niloko niya ako, Nick. Niloko ako ng kapatid mo. Nahuli ko siyang may kasiping na ibang babae. Gusto kong isigaw iyon, pero hindi ko magawa. Kahit sobrang sakit ng mga salitang natatanggap ko, wala akong lakas na ipagtanggol ang sarili ko at sirain si Ricardo sa mata ng ibang tao. Hindi mo deserve ang pagmamahal ng kapatid ko, Sofa. Ni hindi mo deserve na mahalin pa ng ibang tao. You're nothing but a gold digger, at sisiguraduhin kong magbabayad ka. Habang nabubuhay ako, paulit-ulit kong ipapaalala sa'yo ang ginawa mong pagpatay sa kapatid ko, hanggang ikaw na mismo ang makiusap kay kamatayan na sunduin ka na niya. Mahinang ngunit madiing pagbabanta niya, bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Wala akong nagawa, kundi humagulgol sa labis na sakit habang nakaupo sa madamong lapag. Ang daya mo, Ricardo.
Palagi mo na lang akong sinasaktan, mahinang bulong ko habang umiyak. Ang kapal ng mukha mong sisihin ang kapatid ko. Mahiya ka naman sa sarili mo. Lahat ng sakit at konsensyang nararamdaman mo ngayon, ikaw rin ang may kasalanan, Anya. Sa narinig ko, napayuko na lang ako at tahimik na umiyak. Hindi ko na pinansin ang mga tingin ng ibang tao na nakakita sa nangyari. Wala akong ibang nais gawin kundi ang umiyak. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan kong si Valentina, habang nakatingin ako sa maliwanag na ilaw ng mga gusali mula sa balkonahe ng aming inuupahan dito sa Dubai. Naman. Bakit naman hindi? Sagot ko habang pilit nang umiti. Mahigit 6 na buwan na mula nang mahuli ko si Ricardo, na may kasiping na ibang babae sa apartment namin. Mahigit 4 na buwan na mula nang mawala siya, at patuloy na sinisisi ako ng kuya niyang si Lisandro. Sa totoo lang, parang nawalan na ako ng ganang mabuhay, dahil sa mga pangyayaring iyon. Pero alam ko na kailangan kong magpatuloy, dahil may pamilya akong umaasa sa akin sa Pinas. Girl, sa lahat ng okay, ikaw ang pinakamalungkot, ani Valentina, sabay buntong hininga. Iniisip mo na naman ba ang mga nangyari? Sofa, hindi mo kasalanan na nawala si Ricardo. Niloko ka niya, at natural lang na masaktan ka at makipaghiwalay sa kanya. Kaya huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ni Nick sa'yo, mahaba niyang saad. Best friend ko si Valentina mula noong college, at alam niya ang lahat tungkol sa akin. Kaya nang makita niyang parang wala na ako sa sarili ko, dahil sa mga pangyayaring ito, nagpasya siyang dalhin ako rito sa Dubai, at ipasok sa restaurant na pagmamay-ari ng boyfriend niya. Pumayag naman ako, umaasa na sa paglayo ko, unti-unting magiging maayos ang lahat. Pero may punto siya. May mabigat din siyang dahilan kung bakit niya nasabi yon. Mahina at may lungkot na sagot ko. Kung pinakinggan ko ang mga dahilan ni Ricardo noon, at kung sana'y binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon, baka kasama pa namin siya ngayon, dagdag ko. Hindi mo naman alam na mangyayari ang hindi dapat na nangyari. At hindi mo rin kasalanan na hindi mo binalikan ang taong nanloko sa'yo. Sorry kay Ricardo kung naririnig niya yon kung nasan man siya ngayon. Pero girl, nasaktan ka niya, at valid ang sakit na nararamdaman mo. 3 taon kayo, pero nagawa pa niyang makipagtsuktsakan sa iba. Ang kaso, sobra namang nagpa-depress sa paghihiwalay na yon. Tapos gagawa-gawa ng kalokohan na hindi naman pala kayang harapin ang consequences. Paliwanag niya. Naintindihan ko ang gustong iparating ni Valentina. Pero hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kahit ilang buwan na ang lumipas, may mga pagkakataon pa ring natutulala ako at naiyak. Minsan, bago matulog, kapag pinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Lisandro. Kamusta na kaya si Lisandro? Okay na kaya siya? O umiiyak at nalulungkot pa rin siya kapag naalala ang kapatid niya? Napatawad na kaya niya ako? May halong lungkot na tanong ko kay Valentina. Kaya napangiwi siya. Ikaw ang nasaktan at patuloy na nasasaktan. Pero iba pang tao ang iniisip mo. Atayuan na kaya kita ng rebulto sa luneta. Yung katabi mismo ni Rizal, Anya, sabay na papailing. O siya, gumayak ka na at may trabaho ka pa. Panggabi ka ngayon, di ba? Sabi niya. Kaya ngumiti na lang ako at marahang tumango. Gumayak ako gaya ng sinabi niya. Tapos ay kumain muna kami ng dinner ng sabay. Nagpasya na akong magpunta sa restaurant, kung saan ako nagtatrabaho. Magdadalawang buwan pa lang ako rito. Maayos naman ang trabaho at ang sahod, at kahit papaano, sa tuwing nagtatrabaho ako, nawawala kahit panandalian ang mga masasakit na nangyari. Naman. Bakit naman hindi? Sagot ko habang pilit nang umiti. Mahigit 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mahuli ko si Ricardo, na may kasiping na ibang babae sa apartment namin. Mahigit 4 na buwan na mula nang mawala siya, at patuloy na sinisisi ako ng kuya niyang si Lisandro. Sa totoo lang, parang nawalan na ako ng ganang mabuhay, dahil sa mga pangyayaring iyon. Pero alam kong kailangan kong magpatuloy, dahil may pamilya akong umaasa sa akin sa Pinas. Girl, sa lahat ng okay, ikaw ang pinakamalungkot, ani Valentina, sabay buntong hininga. Iniisip mo na naman ba ang mga nangyari? Sofa, hindi mo kasalanan na nawala si Ricardo. Niloko ka niya, at natural lang na masaktan ka at makipaghiwalay sa kanya. Kaya huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ni Nick sa'yo, mahaba niyang saad. Best friend ko si Valentina mula noong college, at alam niya ang lahat tungkol sa akin. Kaya nang makita niyang parang wala na ako sa sarili ko, dahil sa mga pangyayaring ito, nagpasya siyang dalhin ako rito sa Dubai, at ipasok sa restaurant na pagmamay-ari ng boyfriend niya. Pumayag naman ako, umaasa na sa paglayo ko, unti-unting magiging maayos ang lahat. Pero may punto siya.
May mabigat din siyang dahilan kung bakit niya nasabi yon. Mahina at may lungkot na sagot ko. Kung pinakinggan ko ang mga dahilan ni Ricardo noon, at kung sana'y binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon, baka kasama pa namin siya ngayon, dagdag ko. Hindi mo naman alam na mangyayari ang hindi dapat na nangyari. At hindi mo rin kasalanan na hindi mo binalikan ang taong nanloko sa'yo. Sorry kay Ricardo kung naririnig niya yon kung nasan man siya ngayon. Pero girl, nasaktan ka niya, at valid ang sakit na nararamdaman mo. 3 taon kayo, pero nagawa pa niyang makipagtsuktsakan sa iba. Ang kaso, sobra namang nagpa-depress sa paghihiwalay na yon. Tapos gagawa-gawa ng kalokohan na hindi naman pala kayang harapin ang consequences. Paliwanag niya. Naintindihan ko ang gustong iparating ni Valentina. Pero hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kahit ilang buwan na ang lumipas, may mga pagkakataon pa ring natutulala ako at naiya. Minsan, bago matulog, kapag pinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Lisandro. Kamusta na kaya si Lisandro? Okay na kaya siya? O umiiyak at nalulungkot pa rin siya kapag naalala ang kapatid niya? Napatawad na kaya niya ako? Tanong ko kay Valentina, na may halong lungkot, kaya napangiwi siya. Ikaw ang nasaktan at patuloy na nasasaktan, pero iba pang tao ang iniisip mo. At ayuan na kaya kita ng rebulto sa luneta. Yung katabi mismo ni Rizal, Anya, sabay na papailing. O siya, gumayak ka na at may trabaho ka pa. Ang gabi ka ngayon, di ba? Sabi niya. Kaya ngumiti na lang ako at marahang tumango. Gumayak ako gaya ng sinabi niya. Tapos ay kumain muna kami ng dinner ng sabay. Nagpasya na akong magpunta sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Magdadalawang buwan pa lang ako rito. Maayos naman ang trabaho at ang sahod, at kahit papaano, sa tuwing nagtatrabaho ako, nawawala kahit panandalian ang mga masasakit na nangyari. Nang wala na siya, halos matumba na ako dahil sa panginginig ng mga tuhod ko. Agad ding tumulo ang mga luha na kanina ko pang pinipigilan. Pero agad ko rin itong pinawi nang maalala kong nasa trabaho ako. Gustong-gusto ko nang umuwi sa apartment at magpahinga. Pero kahit na sobra na akong nanghihina mula sa engkwentro ko kay Nick, nagpatuloy pa rin ako hanggang sa matapos ang shift ko. Sofa, I'll drive you home. Valentina sent me a message saying that she cooked us breakfast. Sabi ni Diego nang magnegatibo 5:00 na ng umaga at tapos na ang shift ko. Dumating na rin kasi ang mga papalit sa amin. 24 hours kasi ang resto bar na pagmamay-ari ni Diego. Gaya ng napag-usapan, sabay kaming uwi sa apartment. Nang mipara na ang sasakyan niya sa parking lot, agad kaming bumaba. Kinakabahan na naman ako habang naglalakad papunta sa elevator nang makita kong bumaba mula sa isang sasakyan si Lisandro, na may matalim na tingin sa akin. Diego, you can go first, sabi ko pagkabukas ng elevator. Hindi na siya nagtanong kung bakit, ngumiti lang siya at tumango. Nang makasakay na siya sa elevator at nagsara ito, muling hinarap ko si Lisandro at kahit pa kinakabahan, naglakad ako palapit sa kanya. Ano na naman ba, Lisandro? Mahina at nanlulumong tanong ko. Siya ba ang ipinalit mo sa kapatid ko? Tanong niya na may halong gali. Iba ka talaga, Sofa. Habang ako, hindi pa rin natatanggap ang pagkawala ni Ricardo. Ikaw, lumalandi ka na agad sa iba. Anya, kaya mariin akong napapiki. Kaibigan ko lang si Diego. Okay. Boyfriend siya ni Valentina, na best friend ko. Sinabay niya ako sa pag-uwi kasi pupuntahan niya si Valentina. Hindi na ako magtataka kung agawin mo siya sa sinasabi mong best friend mo. Ganun ka naman, di ba? Malandi at manggagamit. Hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin niya dahil malakas kong sinampal siya. Alam ko galit ka, Lisandro, pero huwag kang magsasalita na parang kilala mo ako at alam mo ang mga pinagdadaanan ko. Kasi sa totoo lang, wala kang alam. Pigilang galit, sabi ko. Sobrang taas ng tingin mo sa kapatid mo, pero sa akin mo sinisisi ang lahat. Kung nandito lang si Ricardo, hindi siya matutuwa sa mga ginagawa mo, dagdag ko pa. Kaya nagtiim ang mga bagang niya dala ng gali. Kung nandito pa si Ricardo, hindi sana mangyayari to. Ang kaso, wala na siya, at kasalanan mo, madiing sagot naman niya. Lisandro, hindi mo alam ang ginawa sa akin ng kapatid mo bago kami naghiwalay, despeyadong saad ko. Tapos ay peke pang tumawa. Pero wala rin naman akong balak na sabihin sa'yo. Sobra kong minahal si Ricardo, na kahit ako lang ang nasasaktan at tumatanggap ng lahat ng paninisi. Ayos lang basta hindi siya masira sa'yo at sa ibang tao. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Nagmamakaawa ako. Nakita ko kung paano siya natigilan sa sinabi ko. Parang napaisip, pero sa huli,
mabilis siyang umiling. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo, Sofa. Kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ako maniniwala sa'yo. Walang ibang ginawa si Ricardo, kundi ang mahalin ka. Ibinigay niya sa'yo ang lahat. Mas marami pang oras na magkasama kayo kaysa sa akin na kapamilya niya. Pero hahayaan ko siya, dahil alam kong doon siya masaya. Kahit na hindi niya ako matulungan sa kumpanya naming dalawa. Pero iniwan mo pa rin siya, Alana, mahaba niyang saad. Sige nga, sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo siya hiniwalayan. Hamon pa niya. Wala akong panahon na magpaliwanag pa sa'yo, Lisandro. Kung may natutunan man ako sa mga nangyari, yun ay ang taong saradong isip, ay hindi makakarinig ng kahit anong paliwanag. Kaya bahala ka na kung ano ang isipin mo. Kung sa tingin mo masama akong tao, okay lang. Kung masaya ka sa pagpapahirap at pangmamata mo sa akin, gawin mo. Bahala ka na. Matapos kong sabihin yon, tinalikuran ko na siya at naglakad papunta sa elevator. Nang makarating ako sa apartment namin, naabutan ko sina Valentina at Diego na nasa hapag. Sinabi ko na lang na busog ako at dumiretso na ako sa kwarto ko. Doon, mag-isa at tahimik, muling umiyak ako dala ng sakit hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Sa mga sumunod na araw, lagi pa ring nasa resto bar si Lisandro. Para bang alam na alam niya ang schedule ko. Sa tuwing umaga, madalas din siyang tumatambay doon, at ganun din kapag panggabi. I think that guy likes you. Nakangising wika ni Diego nang minsang mapansin si Lisandro na titig sa akin habang nagtatrabaho ako. He keeps on coming back here. Why don't you try to talk to him? He seems like a nice guy, dagdag pa niya, kaya napangiwi ako. He's a friend that I met back in the Philippines. Tanging sagot ko na lang, kaya napatango siya. Kahit na magaspang ang ugali ni Lisandro, at hindi maganda ang trato niya sa akin, ayaw ko namang magmukhang masama sa paningin ng iba. Baka akalain pa nilang stalker ko siya. Kahit hindi naman. Oh, okay. Maybe that's the reason why he's always here. Wika na lang ni Diego at naglakad na papunta sa opisina niya. Napabuntong hininga na lang ako. Saglit pa akong napalingon kay Lisandro, at tinaasan lang niya ako ng isang kilay. Pinilit kong huwag magpaapekto sa presensya niya. Kahit na sobra akong nabobother sa araw-araw, at gabi-gabi ko na lang siyang nakikita. Pagkatapos ng shift ko, nagpa siya akong dumaan sa likod ng restauran, para hindi niya ako makita. Pero nakakagulat na makita siyang nakasandal sa isang poste at nakatingin sa akin. Hindi ka pa ba tapos sa pangmamata at paninisi mo sa akin, Lisandro? Alam mo, ang weird na lagi kang nakasunod sa akin. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko agad, puno ng pagdududa. Hindi ako mapapagod na nakikita kang nahihirapan at nasasaktan, Sofa. Susundan kita kahit saan ka magpunta, para paulit-ulit na ipaalala sa'yo ang kasalanang ginawa mo. Sagot niya ng walang emosyon. Napailing na lang ako at hindi na sumago. Nagsimula na akong maglakad palayo, pero habang naglalakad, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Sa mga nakaraang araw, hirap akong makatulog. Wala naman akong insomnia, pero talagang nahihirapan ako sa pagtulog, lalo na kapag naalala ko ang mga nangyari. Kung makakatulog man ako, mahaba na ang 2 oras at putol-putol pa. Tapos ay 9 hours naman ako sa trabaho. Huminto ako sa paglalakad at huminga ng malalim. Akala ko okay na ako, pero muling bumalik ang kakaibang hilo. Parang umikot ang paningin ko at nagdilim ang lahat. Nagising ako sa isang puting kisam. Nang igala ko ang mga mata ko sa paligid, agad kong nakita si Valentina na nakaupo sa sofa, katabi si Diego. Valentina, tawag ko sa kanya ng mababa ang boses. Gulas siyang napalingon sa akin at nagmamadaling tumayo para lapitan ako. Halata ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Girl, okay ka lang? May masakit ba? Gutom ka ba? May gusto kang kainin? Sunod-sunod na tanong niya, kaya napangiti ako. Talagang sobrang maalaga at thoughtful ni Valentina. Okay lang ako, sagot ko habang pilit na inaalala ang mga nangyari bago ako nawalan ng malay. Teka, si Lisandro ba ang nagdala sa akin sa ospital? Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Sino bang nagdala sa akin dito? Dagdag ko pa. Hindi raw nagpakilala, pero gwapong lalaki daw, sagot niya, sabay buntong hininga. Napatango ako nang mapagtantong si Lisandro nga. Bakit hindi ka nagsabi na hindi pala maganda ang pakiramdam mo? Tanong niya. Okay naman ako kanina, pero pagkatapos ng shift ko, bigla akong nahilo, sagot ko, kaya tumango siya. Stress at overfatigue ang dahilan, sabi ng doktor. Kailangan mo lang naman daw magpahinga, wika niya, kaya ako naman ang napatango. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang ideya na si Lisandro ang nagdala sa akin dito sa ospital. Bakit?
Hindi ba dapat masaya siya na makita akong nahihirapan? Ang ideya na kahit papaano ay nag-alala siya sa akin ay nagpapasakit sa ulo ko. Hindi ko talaga mahanap ang dahilan kung bakit dinala niya ako rito. Pero alam kong kailangan ko pa ring magpasalamat sa kanya. Hapon na makauwi kami sa apartment, sinamahan naman ako ni Valentina hanggang sa makarating ako sa kwarto ko, kahit papilit kong sinasabi sa kanya na okay lang ako. Feeling ko si Lisandro ang nagdala sa akin sa ospital. Bakla, wika ko kaya natigilan si Valentina. Lisandro Torres. Teka, nandito siya, gulat na tanong niya. Pilit naman akong ngumiti, bago marahang tumango. Ginugulo ka na naman ba ng hayop na yan, Sofa? Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? May halong inis na dagdag pa niya. Hindi sa ganon, bakla. Aksidente lang kaming nagkita bago ako mawalan ng malay. Pagsisinungaling ko. Mukhang hindi siya kumbinsido, pero napabuntong hininga na lang siya at tumango. Kapag may ginawa siya na hindi maganda o may mga masasakit na salitang sinabi na naman sa'yo, sabihan mo ako agad. Anya kaya tumango na lang ako. Pagkatapos noon ay iniwan na ako ni Valentina, kaya nakapagpahinga na ako. Medyo naging magaan pa ang mga sumunod na araw, lalo na't nasa apartment lang ako. Hinayaan kasi ako ni Diego na magpahinga muna ng 3 araw, para makabawi raw ako ng lakas, kaya naman ang pagpasok ko, ulit ay parang ang gaan-gaan ng laha. Nang patapos na ang shift ko, ay saka naman dumating si Lisandro. Ang akala ko'y wala na siya o umuwi na sa Pilipinas, pero nandito pa rin pala siya. Itinaas niya ang isang kamay niya pagkaupo niya. Iginala ko naman ang mata ko sa paligid, at ako lang ang available, kaya ako na ang lumapit sa kanya. May I take your order, sir? Mababa ang boses na saad ko. 2 orders of bone steak, please. Medium rare ang akin, hindi lang ako sigurado kung anong luto ng steak ang gusto mo. Anya kaya agad akong natigilan at napatingin sa kanya. Tapos na ang shift mo in 5 minutes. Ray, sabayan mo ako sa dinner. I just want to talk to you, dagdag pa niya. Nalilito ako kung bakit mababa at magaan ang boses niya ngayon. Pero ganun pa man ay pilit na lang akong tumango. Kailangan ko rin namang magpasalamat sa kanya, kasi sigurado ako na siyang nagdala sa akin sa ospital. Agad kong pinasa sa kusina ang order niya, tapos ay dumiretso na ako sa locker ko para makapagpalit ng dami. Nang matapos ay pinuntahan ko na siya sa mesa niya. Kamusta na pakiramdam mo? Mababa pa rin ang boses na tanong niya pagkaupo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako na ganito siya ngayon. Pakiramdam ko kasi ay may mali, pero ganun pa man ay pilit na lang akong ngumiti at tumango. Maayos na, sagot ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital nung araw na yon, di ba? Tanong ko pa. Siya naman ngayon ang tumango. Salamat, mahina pero puno ng sinseridad na wika ko. I'm sorry, anya na siyang labis kong ikinagulat. Ha, nalilitong tanong ko pa. I've been very hard on you. Masyado akong nagpabulag sa sakit at galit na nararamdaman ko, at hindi ko nagawang makita pa na nasasaktan ka rin pala. When you lost consciousness that day, I saw how things were slowly taking its toll on you. It's like a wake-up call to me. Tama ka, kung nandito pa si Ricardo, ay hindi niya magugustuhan na hindi maganda at magaspang ang pakikitungo ko sa'yo. Mababa ang boses na wika niya. Napalunok naman ako ng laway, dahil sa narinig. Hindi ko talaga inakala na maririnig ko ang mga salitang ito galing sa kanya. Sorry din sa lahat, mahina at halos pabulong na sagot ko. You don't have to say sorry, Sofa. Narealize ko na wala ka namang kasalanan sa nangyari. Sana maging okay pa tayo. Sana maging magkaibigan ulit tayo gaya ng dati. Gaya nung nandito pa si Ricardo. Alam ko na yun ang gusto niyang mangyari, kung nasan man siya ngayon. Mahabang wika niya uli. May namuong luha sa mga mata ko, dahil sa narinig. Pero mabilis naman akong tumango. Sobrang saya ko na wala akong ibang nagawa, kung hindi ang maluha na dala ng labis na tuwang nararamdaman. Nitong mga nakaaang buwan ay lagi kong sinisisi ang sarili ko. Hindi ko yan ipagkakaila. Pero ang marinig ang mga salitang, tumula kay Lisandro ngayon ay sobrang gaan sa pakiramdam ko. Siguro ay ang pagpapatawad lang din niya ang hinihintay ko, para makapagsimulang ulit, para mapakawalan ko na ang lahat ng sakit at pagsisisi. Lisandro, sa totoo lang, may nangyari kasi kaya kami naghiwalay ni Ricardo noon. Paninimula ko. Ngumiti naman siya bago tumango. Pwede bang huwag na muna nating pag-usapan? I want to make it up to you. Alam ko na nasaktan ka rin sa pagkawala niya, tapos ay dinagdagan ko pa ang sakit at paghihirap na nararamdaman mo. Alam ko na mahirap, pero gusto ko sana na magsimula tayo ulit bilang magkaibigan. Paliwanag niya. At saka, punasan mo na mga luha mo, Sofa. Inagtitinginan nila tayo,
baka isipin nila pinapaiyak kita. May halong pagbibiro na dagdag pa niya, kaya mahina akong natawa at tumango. Pinunasan ko naman ang mga luha sa mga mata ko, tapos ay ngumiti pa sa kanya. Salamat, Lisandro. Maraming salamat, wika ko. Pagkatapos noon ay dumating na ang order niyang tea. Medyo nagtaka nga ako, kasi si Diego pa ang nagdala noon sa table namin. Is this man making you CRY? Nakakunot ang noong tanong niya. No, Diego. I told you he's a friend. I'm just really happy that he's here. Pagdadahilan ko naman. Nakita ko kung paano tumango si Diego at ngumiti pa kay Lisandro bago naglahad ng kamay. I'm Diego, pagpapakilala niya. I'm Valentina's boyfriend and Sofa's friend, dagdag pa niya. Nakangiti namang tinanggap ni Lisandro ang kamay ni Diego. I'm pleased to meet you, Anya. The pleasure is mine, sagot naman ni Diego. I'll leave you two alone. It seems like you both wanted to have some time alone together. Makahulugang dagdag pa niya kaya medyo napangiwi ako. Si Lisandro naman ay mahinang natawa at tumango. I appreciate that, brother. Thanks, Anya. Naglakad naman si Diego paalis. Pagkatapos noon, muli kong nilingon si Lisandro na ngayon ay nakatingin na uli sa akin habang nakangiti. Akala ata nito may something sa atin. Kapag ganun ang iniisip nila, itama na natin agad. Mahirap nang isipin ang iba na alam mo na. Mahina ang wika ko, bago hinawakan ang tinidor. Okay lang, Sofa. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano. After all, parehas naman tayong single. Anya at ngumiti na naman, yung ngiti na litaw ang mapuputi niyang mga ngipin. Hindi ko maintindihan kung bakit medyo lumakas ang kabog ng dibdib ko, dahil doon. Pero iwinaksi ko na lang, yun sa isip ko. Iniisip ko na lang na baka kaya ganito ang nararamdaman ko, kasi sa wakas ay okay na kami. Gaano nga pala katagal balak na magstay dito? Sino nagbabantay ng Torres Hardware? Tanong ko habang kumakain kami. I'll be here for 6 na days. As per Torres Hardware, iniwan ko na muna sa sekretarya ko. I can always work here as long as I have my laptop with me. Paliwanag niya pa kaya muli akong tumango. Nagpatuloy naman na kami sa pagkain pagkatapos noon. Wala nang nagsalita sa amin, pero minsan ay napapatingin kami sa isa't isa at napapangiti na lang. Sobrang gaan talaga ng loob ko. Parang wala nang paglalagyan ng tuwa na nararamdaman ko. Nang matapos kumain ay nagpasya siya na ihatid ako. Saka ko nalaman na sa kaparehong building pala namin siya, kumuha ng apartment niya. Are you okay? Tanong niya nang makarating na kami sa building at makasakay sa elevator. Mahinang sagot ko. Ilang sandali pa'y nagbukas na ang elevator, at sabay kaming naglakad palabas noon. Lisandro, maraming salamat talaga ha. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Wika ko nang nasa harap na ako ng pinto ng apartment namin ni Valentina. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, kasi ang bilis mo akong napatawad. Kahit pa sobrang sakit na mga salitang binitawan ko. Sorry ulit, Sofa, at thank you rin, Enya. Wala na sa akin ang mga yon. Alam ko naman na nasabi mo lang, yun dala ng bugso ng damdamin. Tao lang naman tayo, madalas talaga kapag galit at nasasaktan tayo, ay nakakapagsabi tayo ng mga salita, na hindi naman natin gusto. Pero ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali natin, mahabang saad ko na siyang nagpangiti sa kanya. You're very beautiful inside and out, Sofa. Swerte si Ricardo sa'yo, kahit na maaga siyang nawala sa atin. Alam ko na noong buhay pa siya ay sobra mo siyang napasaya, at gusto ko ring magpasalamat sa'yo, dahil doon. Puno ng sinseridad na saad niya. Sulit kaming nagkatitigan matapos niyang sabihin yon. Napalunok na naman ako ng laway na makita, na bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Akmang magpapaalam na sana ako, para hindi na mas lumala pa ang kung anong kiliti na nararamdaman ko. Pero nagulat ako nang higitin niya ako, sa biwang gamit ang maskuladong braso niya. Sa isang iglap ay inangkinan niya ang mga labi ko. Para akong naging tuod sa kinatatayuan ko, na hindi makagalaw. Naramdaman ko pa na mas lumalim ang halik, at hindi ko maintindihan kung bakit bigla kong tinugon yon. Anong nangyayari dito? Pareho kaming nagulat nang biglang magbukas ang pinto ng apartment namin ni Valentina, at lumabas sa pinto ang kaibigan ko. Halata rin ang gulat dahil sa nakita niya. Kung hindi nga lang siya en istorbo, ay baka hindi pa kami kumalas ni Lisandro sa halikang yon. Sorry. Apasok na kami. Saad ko tapos ay mabilis ko en itinulak papasok sa apartment, at isinara ang pinto. Gaga ka. Akala ko ba magkagalit kayo nung tao? Ano yun, at para kayong mga kuhol kanina ha? Magpaliwanag ka nga sa aking lukaret ka. Ani Valentina na hinila pa ako papunta sa sala, tapos ay marahan pa niya akong itinulak pa upo sa sofa.
Hinalikan niya ako, okay, siya ang nanghalik. Nagulat na nga lang ako kasi biglaan. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yun. Paliwanag ko naman kaya napangiwi siya. Siya ang nanghalik, pero sinipsip mo rin naman ang dila niya. Nakita ko kaya napakapit ka pa. Giit niya kaya agad akong pinamulahan ng mukha. Teka nga, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko ha. Ano't mukhang okay na okay kayo ng lalaking yon? Tanong ulit niya. Siya ang nagdala sa akin sa ospital noong mawalan ako ng malay. Tapos kanina, hinintay niyang matapos ang shift ko, at nag-dinner kami sa restaurant ni Diego. Nag-usap lang kami, at nanghingi siya ng sorry sa paninisi niya sa akin, at sa mga salitang binitawan niya. Ako rin ay nagulat, pero magaan sa pakiramdam ang naging pag-uusap namin. Mababa ang boses na paliwanag ko. Ada, kanina lang kayo naging okay tapos nagsisipsipan na kayo agad ng dila. Hindi makapaniwala ang tanong niya, kaya muli akong napangiwi. Nakakadiri naman yung mga choices of words mo, Valentina. Saad ko at umakto na kinikilabutan ko wari. At bakit? Yun naman talagang ginawa nyo Anya. Na. Huwag mo nang ulit-ulitin, okay, git ko naman at napailing pa. Nag-usap pa rin kami nang marinig na may kumakatok sa pinto. Sabay kaming napalingon ni Valentina doon, tapos ay nagkatinginan pa kami. Tinaasan lang niya ako ng isang kilay, bago nakakalokong ngumisi. Feeling ko siya yan. Ako ang magbubukas. Dito ka lang at kakausapin ko siya, Anya. Pipigilan ko pa sana siya. Pero hindi ko na nagawa. Naglakad na kasi siya papunta sa pinto at binuksan yon. Tama nga siya. Mula kasi sa sala nakita ko agad si Lisandro pagkabukas ni Valentina ng pinto. Itinulak naman ni Valentina palabas si Lisandro at isinara niya ang pinto kaya napangiwi na lang ako. Dumiretso na ako sa kwarto ko pagkatapos. Nagpasya ako na maghilamos na at magpalit ng pambahay na dami. Nang matapos ay hihiga na sana ako sa kama. Pero pumasok si Les sa kwarto ko. Okay na. Puntahan mo siya sa rooftop ng building. Hihintayin ka niya roon, ani Valentina at ngumiti pa sa akin. Mukhang tinamaan ng isa yun sayo. Bakla. Ginalingan mo ata masyado sa pagsupsop. Mahalay na dagdag pa niya, kaya napangiwi na naman ako. Nakakadiri ka talaga sa mga pinipili mong salita Huli na yan ha, git ko bago tumayo mula sa kama, at naglakad na palabas ng apartment. Narinig ko naman ang pagtawa ng kaibigan ko, bago ako makalabas. Pagdating sa rooftop ay napansin ko na walang ibang tao doon maliban kay Lisandro na nakadungaw sa railings. Lisandro, mahina at medyo kinakabahan na pagtawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin bago ngumiti. Pasensya na kung inabala pa kita ha. Mukhang magpapahinga ka na ata, anya nang makalapit ako sa kanya. Dumungaw din ako sa railings. Okay lang, sagot ko habang pinanonood ang maliwanag na mga ilaw na nagmumula sa iba't ibang malalaking gusali. Gusto lang talaga kitang makausap. Pasensya ka na kung bigla na lang kitang hinalikan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kanina pero para akong naakit sa labi mo. Anya na siyang ikinagulat ko. Okay lang, pero hindi na dapat maulit pa yon, mahinang sagot ko. Bakit? Tanong niya kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Seryoso ang mukha niya na titig pa sa akin. Kasi hindi tama, patanong na sagot ko. Ex-boyfriend ko ang kapatid mo. At parang hindi maganda na humigit pa sa magiging magkaibigan ang meron tayo. Isa pa, masyadong mabilis at baka hindi rin kasi maganda ang isipin ng ibang tao. Paliwanag ko pa. Ano namang pakialam ng ibang tao sa buhay natin? They can talk and gossip about us for all I care. Saka ano naman ang mali kung magiging tayo, saad niya. Hindi ako agad nakasagot, may punto naman kasi siya. Ilang buwan pa lang kasi simula noong mawala si Ricardo. Pasensya na, pero hindi ko pa kasi kaya na pumasok sa panibagong relasyon. Wika ko at bahagya pang napayo ko. Okay lang, anya kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. Binigyan naman niya ako ng naninigurong ngiti. Bibigyan kita ng sapat na oras at panahon. Naintindihan ko naman ang point mo. Sa totoo lang, noon kayo pa ni Ricardo ay attracted na ako sayo. Hindi ko lang sinabi kasi nairespeto ko, kayong dalawa ng kapatid ko. But I'll take my chances now. Mabuting tao si Ricardo. Alam ko na kung sakaling tayong magkakatuluyan, ay magiging masaya siya para sa atin. Paliwanag pa niya. Pilit na lang akong ngumiti, dahil sa narinig. At pagkatapos ng gabing yon, ay tuluyan nang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mula sa pagiging magaspang ang ugali, naging sobrang sweet at maalalahanin siya. Mabilis naman na lumipas ang araw at mga linggo. Aminin ko na mas nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Dahil sa lahat ng magagandang bagay na ipinapakita niya sa akin ngayon. Uy, totoo. Kayo na ba? Pang-usisa sa amin ni Valentina isang gabi.
Pagkalabas ko sa kwarto ko, ay si Nick ay nakaupo sa sofa sa apartment namin at hinihintay ako. Inaya niya kasi ako na mag-dinner sa Marina, isa sa mga tourist spots dito, sa Dubai na magandang pasyalan lalo na kapag gabi. Hindi pa nga eh. Hindi pa kasi ako sinasagot, pero willing naman ako maghintay. May halong lambing na sagot ni Lisandro nang tumayo siya. Pinamulahan naman ako ng mukha, dahil sa narinig. Enjoy your date. Nakangiting sabi naman ni Diego, na umakbay pa sa kasintahang si Valentina. Pagkatapos ay naglakad na kami ni Lisandro, palabas ng apartment. Dumiretso kami sa parking lot at umalis na. Tahimik lang ako habang nasa biyahe. Ramdam ko naman na minsan ay tumitingin siya sa akin habang nagmamaniho. Ang tahimik mo. May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Hindi ka ba komportable na kasama ko? Anya kaya mabilis akong umiling. Hindi naman, Lisandro. Medyo nahihiya lang ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit, sagot ko na ikinatuwa niya. Hindi ka na dapat nahihiya sa akin. Dapat nga masanay ka na sa presensya ko, kasi baka ako na ang makasama mo habang buhay. Banat naman niya, kaya napakagat ako sa aking ibabang labi. Mag-i-expire na next week ang visa mo. No, pag-iiba ko ng usapan. Tipid naman siyang ngumiti bago tumango. Ang bilis nga ng araw eh. Hindi ako sigurado kung pwede ba akong kumuha ulit agad ng visa pagkatapos. Sana mapayagan para mas matagal pa kitang makasama rito. Puno ng lambing na sagot niya. Pagkatapos ng 2 taong kontrata mo rito at pagka-uwi mo sa Pilipinas, may balak ka pa bang bumalik dito? Tanong niya. Hindi ko pa alam eh. Kung saan may mas magandang offer, doon ako, sagot ko naman. Pwede ka namang mag-apply sa akin. Tatapatan ko ang sahod mo rito. Anya kaya bahagya akong napanguso. Sa Torres Hardware. Anong trabaho naman? Tanong ko kaya napangisi siya. Hindi. Mag-apply ka na full-time housewife ko. Hindi na kailangan ng interview, tanggap ka na agad. Malaki ang sahod, monthly with complete benefits pa. Tapos bonus pa, yung unlimited na halik at yakap sa akin. Sagot niya kaya malakas akong natawa. Puro ka talaga kalokohan, natatawang sagot ko. Kunwari kahit na ang totoo'y sobra akong kinikilig. Ayaw mo. Madali lang naman ang trabaho. Mahalin mo lang ako na bahala sa lahat. Ako magtatrabaho para sa atin. Ako na rin sa lahat ng gawaing bahay. Dagdag pa niya kaya mas dumoble ang kilig na nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, sagot ko na lang habang natatawa pa rin, hanggang sa nakarating kami sa Marina, na hindi na aalis ang ngiti sa akin. Paulit-ulit kasing bumabalik sa likod ng alaala ko ang mga sinabi niya. Grabe, sino mag-akala na parang kailan lang ay hindi maganda ang trato niya sa akin, at puro masasakit na mga salitang natatanggap ko mula sa kanya. Ngayon naman ay sobrang kilig ang pinadarama niya sa akin. Pero ang kilig na nararamdaman ko, ay agad na nawala nang maalala ko na naman si Ricardo. Totoo kaya na magiging masaya siya kapag naging kami ni Lisandro? Hindi ko alam. Sa totoo lang ay tuluyan na akong nahulog kay Lisandro. Pero parang may pumipigil sa akin na pumasok sa relasyon, kasama siya lalo na kapag naiisip ko si Ricardo. Nagulat ako nang malaman na nag-rent pala ng private yacht si Lisandro para lang sa dinner namin. Tuwang-tuwa naman ako kasi ang ganda ng view habang kumakain kami. Ang laki yata masyado ng ginastos mo rito. Mahina at medyo nahihiya ang sabi ko. I just want you to experience what you deserve. Malambing na sagot niya tapos ay matamis pang ngumiti. At saka huwag mong isipin ang gastos. Medyo seloso ako kaya sana ako lang ang isipin mo habang magkasama tayo, dagdag pa niya. Nag-iwas naman ako ng tingin, kasi hindi ko gusto na makita niyang namumula ang mukha ko. Kailan ba kasi ako masasanay sa ganitong mga banat niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na kumakain. Pagkatapos nga ay may pa-Ferryworks display pa sa Marina, kahit hindi naman New Year. Pero sobrang saya ko, hanggang sa matapos na ang gabi. Habang nasa kotse naman niya kami at nasa biyahe pa uwi, ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Pinag-isipan ko na rin kung okay lang ba nabigyan ko siya ng tsansa at pagkakataon ang sarili ko na pumasok sa relasyon kasama siya. Lisandro, wika ko nang nasa harap na kami ng pinto ng apartment namin. Hindi ko alam, pero ang tagal ko nang pinag-isipan. Kinakabahang wika ako. Naisip ko lang kasi na pagkatapos ng lahat ng mga masasakit na nangyari, ay gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na sumaya. Nakita ko na napangiti siya, dahil sa sinabi ko. Sinasagot mo na ako, tanong niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago tumango. Akala ko matatapos ang bakasyon ko rito, na hindi nagagana ang plano ko. Wika niya. Biglang nawalang emosyon sa kanya, tapos ay tinaasan ako ng isang kilay, kaya nakaramdam ako ng kaba. Anong ibig mong sabihin?
May halong takot na tanong ko. Everything was just a show for you, Sofa. Ang galing kong umarte, no, anya at mayabang pangumisi. Sa tingin mo ba gugustuhin ko talagang makasama, habang buhay ang taong pumatay sa kapatid ko? Masyado kang pademure kaya tumagal ang plano ko. Pinlano ko na paibigin ka sa akin tapos ay bibitawan ka rin sa huli gaya ng ginawa mo kay Ricardo. So how does it feel to have a taste of your own medicine? Ha? Dagdag pa niya kaya literal na nalaglag ang pangako. What? Sabay kaming napalingon kay Valentina nang itanong, yon na may halong gali. Well, masaya naman palang makipaglaro sa'yo. Imagine, kailangan ko pa palang gumastos na malaki, para lang sagutin mo ako. Mukha ka talagang pera, Sofa, madiing sagot pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko, dahil sa narinig. Siya ulo ka ba? Galit na sigaw naman ni Valentina. Hoy, hindi kasalanan ng kaibigan ko na namatay ang manloloko mong kapatid. Dagdag pa niya tapos ay itinulak si Lisandro. Valentina, hayaan mo na. Nang hihinang wika ako, tapos ay pilit pang ngumiti kay Lisandro. Kahit na laro lang para sa iyong lahat, salamat pa rin kasi kahit napapaano. Napasaya mo pa rin ako, mababang boses at lumuluhang wika ako. Sana naging masaya ka sa ginawa mo, dagdag ko pa bago naglakad papasok sa apartment. Kung kailan akala ko'y maayos na ang lahat, kung kailan ako nagkaroon ng lakas ng loob na muling bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na maging masaya, saka ko malalaman na laro lang pala sa kanya ang lahat para gumanti sa akin. Wala na ba talaga akong karapatang sumaya, dahil wala na si Ricardo? Kailan ba matatahimik ang isip at konsensya ko? Kapag ba nawala na rin ako, magiging maayos na ba ang lahat? Hindi ako matigil sa pag-iyak ng gabing yon habang nagkukulong sa kwarto ko. Napalingon pa ako sa wall clock at nakita ko na 3 oras na ng madaling araw. Hindi rin ako pumasok sa trabaho ng sumunod na araw at ng sumunod pa. Pakiramdam ko ay bumalik ako ulit sa simula. Gusto ko lang mapag-isa at ilang araw na akong hindi kumakain. Nabubuksan naman ni Valentina ang pinto ng kwarto ko gamit ang spare key niya. At pinagdadala niya ako ng pagkain. Pero hindi ko ginagalaw ang kahit na anong dala niya. 3 araw na akong nakahiga lang sa kama na parang baldado. Minsan ay tulala at madalas ay umiyak. Bakla, wala, sobra na akong nag-alala sa'yo. Alam ko na masakit, pero kailangan mo naman kasing kumain. Wala namang mangyayari kung patuloy mong parurusahan ang sarili mo sa kasalanang di mo naman ginawa. Nag-alalang saad ni Valentina, tapos ay umupo sa kama na hinihigaan ko. Wala na ba talaga akong karapatan na maging masaya? Mahina at malungkot ko na tanong sa kaibigan ko. Puro sakit at hirap na lang ba talagang mararanasan ko? Dagdag ko pa. Pagkasabi noon ay namuo na naman ang mga luha sa mga mata ko. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat. Pero bakit kailangan pa uli-ulit lang akong masaktan? Dagdag ko pa tapos ay hindi ko na napigilan ang paghikbi. Andito lang ako sa tabi mo. Kami ng pamilya mo. Talikuran ka man ng lahat, maging ang mundo. Kami mismo ang haharap sa'yo. Okay lang naman na umiyak at masaktan eh. Pero alagaan mo pa rin ang sarili mo. Naiyak na rin ang saad ng kaibigan ko. Kapag bawala na ako, magiging maayos na bang lahat? Malungkot na tanong ko pa. Bakla, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ako eh. Umiyak na wika ni Valentina, tapos ay niyaka pa niya ako. Mapait na lang akong napangiti, dahil doon. Hindi na ulit ako nagsalita at hindi ko alam kung gaano niya ako katagal na yaka. Tahimik lang siya sa tabi ko. Alam ko na hindi niya ako gustong iwan kasi iniisip niya na baka may gawin akong hindi maganda. Nang makatulog si Valentina sa tabi ko, ay nagpa siya akong tumayo at magpunta sa rooftop. Hindi dahil sa gusto kong magpakamatay o ano, pero gusto kong magpahangin. Sa totoo lang ay tama naman kasi ang sinabi ni Valentina. Walang mangyayari kung pababayaan ko ang sarili ko. Ngayong gabi ay pilit kong ilalabas ang lahat ng sakit. At bukas ay balak ko na magpatuloy na uli sa buhay, kahit na nasasaktan pa rin ako. Nang nasa rooftop na ay dumungaw ako sa railings, tapos ay tumingin sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Kamusta ka na, Ricardo? Tanong ko sa hangin. Kinakausap ko si Ricardo, kahit na alam kong hindi naman siya sasagot. Alam mo, ang dami kong gustong itanong sa'yo eh. Mga tanong na alam kong hindi na mabibigyan ng kasagutan pa kasi wala ka na. Pero kahit nagaano kasakit at kahirap ang mga sitwasyon na binigay at iniwan mo sa akin dito, hinihiling ko pa rin na sana masaya ka kung nasaan ka man. Pinapatawad na kita, Ricardo. Kaya sana mapatawad mo rin ako. Sana rin natulungan mo ako na mapatawad ang sarili ko. Mahabang saad ko pa habang umiyak. Nagulat ako nang marinig ang umiyak na boses ni Lisandro. Hindi ko napalingon pa ako sa kanya, at nakita ko na nakaluhod siya sa malamig na lapag. Nasa may bandang likod naman niya si Valentina, na umiiyak,
habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ako rin, Sofa, sana mapatawad mo ako. Umiyak na wika ulit ni Lisandro. Hindi naman ako sumago. Nanatili lang akong tahimik na umiiyak at nakatingin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang maniwala sa mga salitang manggagaling sa kanya. Sinabi na sa akin ni Valentina ang lahat. Ang rason kung bakit ka nakipaghiwalay kay Ricardo. Ang tagal kong naging tangat bulag sa paliwanag. Umabot pa ako sa punto na kaya kong gawin ang mga hindi dapat at sa huli. Nadagdagan lang ang mga kasalanan ko sa'yo. Nasaktan lang kita ng sobra, nakayukong wika niya. Hindi ko sukat akalain makakaya kang lokohin ni Ricardo kasi nakita ko, yung pagmamahal na ipinakita niya sa'yo. Siya ulo kaming magkapatid, di ba? Kasi parehas ka naming nasaktan. Wika ulit niya. Sofa, totoo na nahulog na ako sa'yo. Pinigilan ko lang ang nararamdaman ko kasi akala ko mali. Sofa, isa pang pagkakataon, please. Itatama kong lahat. Babawi ako. I promise I'll be good. Just give me another chance, please. Anya tapos ay humagulhol pa. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa'yo, mahinang sagot ko naman. Seryoso akong nakatitig lang sa kanya, habang ang mga luha ay wala pa ring hinto sa pagbuhos. Kahit na alam mo na ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya, hindi naan mababago ang katotohanan na ilang beses mo na akong sinaktan. Salamat sa paghingi mo ng tawad at saan naman patawad mo rin ako. Pero siguro hanggang dito na lang to, Lisandro. Gusto kong magsimula ulit at maging masaya at sa tingin ko, hindi ko magagawa yun ng kasama kita. Aminin man kasi natin at hindi, alam nating pareho na kapag nakikita natin ang isa't isa si Igo pa rin ang maalala natin at ang mga nangyari. Kaya sana, itigil na natin ang lahat dito, mahabang dagdag ko pa. Nakita ko kung paano siya tumango-tango, habang nakaluhod pa rin at umiyak. Sa totoo lang ay nababasag ang puso ko na makita siyang ganito. Pero alam ko rin na mas makakabuti sa aming pareho ang pasya ko. Naiintindihan ko, halos pabulong na sagot niya. Masakit, mahirap, pero naiintindihan ko. Dagdag pa niya bago nag-angat ang tingin sa akin at malungkot na ngumiti. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa ulit na sumubok kasama ko. Hindi ko alam kung darating pa ba ang araw na yon gayong sobra na kitang saktan. Pero hindi bale na kung gaano pa katagal. Maghihintay pa rin ako, kahit na walang kasiguraduhan. Hihintayin kita, Sofa, at muling napahagulgol. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko, at pinigilan ang sarili na lumapit sa kanya, para mayakap siya. Tinatagan ko ang loob ko na maglakad paalis sa rooftop at iniwan siya roon. Sobrang sakit at hiyap sa akin to. Parang isang matalim na punyal na paulit-ulit sumasaksak sa puso ko. Lumipas ang mga araw na hindi na muling nagpakita pa si Lisandro. Pero lagi naman siyang nagpapadala ng mensahe sa akin. Mga simpleng mensahe lang na pinapaalala sa akin na kumain ako sa tamang oras. Hindi naman na ako nag-aabala pa na mag-reply. Ang huling mensahe niya sa akin ay ngayong araw. Isang mahabang mensahe, yon. 5 oras PM ang flight ko ngayon pabalik sa Pinas. Gustong-gusto kitang makita at mayakap bago ako umalis. Pero alam ko na hindi ka pa handa na makaharap ako. Mag-ingat ka lagi dito, Sofa. Alagaan mo sarili mo. Huwag mong kalimutan na kumain sa tamang oras. Pipilitin ko na makabalik agad dito para makita ka. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero mahal kita. Yan ang laman ng mensahe niya, at kaninang 8 oras ng umaga ko pa. Yan paulit-ulit na binabasa. Hindi mo talaga siya pupuntahan. Napalingon ako kay Valentina. Alam mo, sobra akong naiinis at nagagalit dahil sa kalokohan niya. Pero nakita ko naman na sincero yung tao. Hindi sa pinapangunahan kita sa desisyon mo ha. Pero kahit naman kasi hindi mo aminin, alam ko na nahulog ka na rin sa kanya, dagdag pa niya. Hindi ko alam, bakla, mahinang sagot ko. Normal lang naman na matakot pagkatapos mong masaktan ng todo. Pero ano na lang ang mangyayari sa'yo kung patuloy ka na lang matatakot. Tandaan mo, nakaakibat ng pagmamahal ang mga maling desisyon at sakit. Pero huwag mo sanang ipagkait sa sarili mong sumaya ulit, dagdag pa niya. Para akong nagising sa katotohanan, dahil sa narinig ko mula kay Valentina. Mabilis pa akong napatayo mula sa pagkakaupo, kaya napangiti siya. Go na, girl, masayang sigaw pa niya, kaya napangiti ako at agad na tumango. Nagsuot lang ako ng sapatos tapos ay patakbo ng lumabas sa apartment para puntahan si Lisandro sa airport. Hoy Gaga, saan ka pupunta? Narinig kong tanong ni Valentina nang nasa harap na ako ng elevator. Pupuntahan ko si Lisandro sa airport. Sigaw ko naman kaya napangiwi siya. Loka-lokang to, 5 oras pa ang flight niya. Sigaw naman niya pabalik tapos ay naglakad palabas ng apartment.
tapos ay dumiretso siya sa harap ng pinto ng apartment ni Lisandro at kumatok doon. Nagulat naman ako nang biglang nagbukas ang pinto at sumilip doon si Lisandro. Papunta ng airport si Sofa para sundan ka. Akala ata nandun ka na. Wika niya kaya napangiwi ako. Minsan tuloy napapaisip ako kung tamang desisyon ba na kaibiganin ang isang to. Nagkatingin na naman kami ni Lisandro dahil sa sinabi ni Valentina. Kinakabahan man ay marahan akong naglakad palapit sa kanya. Oo, babalik na ako sa loob ha. May oras pa kayo para mag-chukchak times kung gusto nyo. Babu push, anya kaya napangiwi na naman ako. Tara na, mahina at kinakabahang wika ni Lisandro nang nasa harap na ako ng pintuan niya. Pilit naman akong ngumiti bago pumasok sa loob. Drinks, coffee, water, juice. Kinakabahan pa rin na tanong niya. Hindi na, gusto lang talaga kitang makausap bago ka umalis. Wika ko naman. Umupo naman siya sa bakanteng sofa nang sabihin ko yon. Lisandro, alam ko na pareho tayong nagkasakitan. Pero gusto ko pa ring bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na sumaya. Yun nga lang, parang mali ang timing, paninimulaak. Ngumiti naman siya sa akin bago tumango. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero gusto ko sana na bigyan natin ng sapat na panahon ang mga sarili natin na makapag-isip sa kung ano ba talagang mga gusto natin. Sabi ko pa. I don't understand. Nakakunot ang noong wika niya. Naniniwala ako na kayang gamutin at paghilumin ng oras ang lahat ng klase ng suga. Sabi ko pag-uwi ko sa Pilipinas, ikaw ang unang tao na gusto kong makita. Pero habang magkalayo tayo, tulungan muna natin ang mga sarili natin na makabangon at tuluyang makawala sa sakit para kapag nagkita na tayo ulit, makakaya na nating mahalin ang isa't isa na walang ibang iniisip kung hindi tayong dalawa lang, paliwanag ko. Ngumiti naman siya at tumango-tango na para bang naiintindihan na niya ang gusto kong sabihin. Maghihintay ako, agad na sagot niya tapos ay masaya pang ngumiti sa akin. Tinapos namin ang pag-uusap na yon na niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Mahigit 1 taon pa bago kami magkita uli. Siguro naman ay sapat na ang panahon na yon para maghilom ang lahat ng suga. Hindi ako sigurado kung hihintayin niya ba ako ng ganoon katagal. Pero kahit na anong mangyari, alam ko na pagkatapos nito ay tuluyan na talagang magiging maayos ang lahat. Mahina at nahihiyang bati ko na makita si Lisandro na pumasok sa isang kilalang coffee shop dito sa BGC. 1 taon at 2 buwan ang lumipas mula nang huli kaming magkita. Pero kahit na ganon ay lagi naman kaming nagkakausap online. Hi, bati niya na nakangiti at kinagat pa niya ang ibabang labi na para bang sobrang saya na makita ulit ako. Pag-uwi ko mula sa Dubai ay siya ang unang tao na pumasok sa isip ko. At sa dami ng mga kaibigan ko bukod pa sa pamilya ko, ay sa kanya ako unang nakipagkita. You're staying here for good, right? Tanong niya pagkaupo sa silya na nasa harap ko. Nitong mga nakaang buwan ay gustong-gusto niya akong pasyalan uli sa Dubai. Pero pinipigilan ko siya at lagi kong sinasabi na mag-focus muna siya sa negosyo niya. At totoo nga na hinihilom at ginagamot ng oras ang lahat ng klase ng sugat at sakit ngayon, kasi ay wala na akong bigat na nararamdaman, kahit pa naalala ko ang mga nangyari, halos 2 taon na ang nakakalipas. Kung saan may magandang opportunity, doon ako, sagot ko kagaya ng sagot na sinabi ko sa kanya noon sa Marina. Sa pagkakatanda ko kasi may offer ka sa akin, available pa bang posisyon? Tanong ko pa. Ang tinutukoy ko ay ang maging full-time housewife niya. Nakita ko na bahagya siyang natigilan sa sinabi ko. Kinagat muli niya ang ibabang labi, para pigilan ang multo ng ngiti na sumilay doon. Available pa naman, pero may isang kondisyon. Anya na kinakunot ng no ko. You have to marry me as soon as possible. Dagdag pa niya na tila ba desidido na talaga siya, na hindi na ako pakawalan. Hindi maalis ang ngiti sa akin nang tumango ako. Sobrang saya't gaan ng pakiramdam at sa puntong, to ay sigurado na ako na maayos na ang lahat. Sa pagkakataong, to ay pipiliin ko naman kung saan ako sasaya, kung saan kami sasaya. Ang mga sumunod na araw ay lagi kaming magkasama ni Lisandro. Hinarap na rin niya ang pamilya ko at sinabi ang balak naming pagpapakasal. Mabilis din na kumalat ang balita sa mga malalapit na tao sa amin. May ilang nagulat at may ilang may side comments dahil nga alam nila na ex ko si Ricardo. Pero hindi na namin pinansin pa. Basta ang gusto lang namin maging masaya. Kamusta ka na, Ricardo? Nakangiting tanong ko, habang pareho kaming nakaupo ni Lisandro sa damuhan at sa harap ng puntod ni Ricardo. Nagsindi pa ng kandila si Lisandro, para sa kapatid. Nang matapos ay agad siyang umakbay sa akin. Ang tagal kitang hindi napasyalan dito. Pero kahit na minsan hindi ka nawala sa mga panalangin ko, wika ko pa habang nakangiti.
We're getting married bro. Wika agad ni Lisandro. Biglang umihip ang malakas na hangin doon, kaya sabay kaming natawa. Galit ka ba? Mukhang ayaw mo pagbibiro pa niya. Ricardo, sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanapan ng kasagutan ang mga tanong ko sa'yo. Hindi ko mahanap ang rason kung bakit nagawa mo akong lokohin. Pero hindi na mahalaga yon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay may rason kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay-bagay. Masaya na ako ngayon, Ricardo, sobrang saya kaya sana kung nasan ka man ngayon ay masaya ka rin at sana masaya ka para sa amin ng kuya mo. Puno ng sinseridad na wika ako. Hindi ko rin alam kung paano mo nagawang saktan at lokohin si Sofa bro. Pero alam ko na totoong minahal mo siya. Kung nasaan ka man ngayon ay alam kong nagsisisi ka sa ginawa mo kasi wala kang ibang gusto kung hindi ang mapasaya at maprotektahan mo si Sofa. Pero hayaan mo na ako ang gumawa sa mga bagay na yon. Mamahalin at poprotektahan ko siya. Saad naman ni Lisandro na siyang nagpangiti sa akin. Muling umihip ang hangin ang sabihin ni Lisandro yon. Pero hindi kagaya kanina na malakas. Ngayon ay ang sarap sa pakiramdam yung para bang may yumayakap sa amin. Noong maghiwalay tayo, hindi ko inakala na gugustuhin ko pa na muling pumasok sa isang relasyon kasi sa totoo lang. Natatakot na akong masaktan sa parehong dahilan. Pero gusto ko ring sumaya at nagpasya ako na ipagkatiwala ang puso ko sa kuya mo